Cold sensitive color changing design, triple Sony camera, quad curve display, Snapdragon 7S Gen 3, 6,000 mAh battery, at merong all-around waterproof. Ito lang naman guys, ang Realme 14 Pro Plus 5G. Pag-usapan natin to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. And here's it guys, the Realme 14 Pro Plus 5G. And yes, hindi kayo nagkamali ng pandinig. Cold sensitive? Ano yun? Mamaya pag-uusapan natin. Pero for now, magkano ba itong phone na to? So official na sa atin na meron tayong 12GB of RAM, 512GB of storage. Ang presyo na to guys ay 27,999 pesos. May mga exclusive discounts and freebies si Realme, so check nyo na lang dyan sa description box para malaman nyo kung ano yung mga yun. Okay, one of the reason kung bakit mo gugustuhin itong phone na to, durability and design. So gaya nga ng sinabi ko guys, this is the world's first cold sensitive color changing back panel. Ibig sabihin kapag umabot siya sa certain temperature around 16 degrees Celsius, mag-activate yung feature na to. Inspired sa ocean yung overall design nito sa likod, pero meron siyang touch of, alam niyo yung parang shell ng pearl, no? Which is para sa akin parang yun yung mas umaantig sa design niya kumpara sa ocean. Well, kapag yun nga, nag-activate yung cold sensitive feature nito, yun, para siyang wave ng dagat. Para sa akin guys, andito tayo sa Pilipinas, hello, paano mag-e-effect yan? Siyempre, sa ibang part ng mundo, sa ibang bansa, and of course, sa certain part ng Philippines, merong mga malalamig na lugar. So kung isa ka doon, malamang sa malamang may enjoy mo yung design nito. Now, anong ibig sabihin ng all-around waterproof na yan, Kuya Poy? Well, nakapasa lang naman siya sa iba't ibang ingress protection test, no? IP66, IP68, and IP69, which is yung pinakamataas na protection na meron tayo dito, na kaya niya mag-survive sa mainit at sa malamig. When I say mainit or malamig, pwede natin siyang ipakulo sa tubig, parang ganun, no? Around 80 degrees Celsius. At syempre, dahil nga sa kanyang design, pwede siya hanggang sa malamig. Kaya din niya mag-survive sa mga matataas or high pressure water, no? Like for example, yung mga nakikita natin sa mga car wash, no? Yung mga pressure washer na ginagamit, pwede makakapag-survive to. Of course, pwede natin siyang ilubog sa tubig. Other protection na meron dito guys, nakapasya siya ng military grade shock resistance. So ibig sabihin kahit na mahulog-hulog man to, at nakakuha din siya ng TUV Rainland Rugged Smartphone certification. Bukod sa matibay na, napakaganda pa ng design dahil yun nga, patuloy pa rin tayo binibigyan ni Realme ng kakaibang mga design, no? Which is okay siya na nakikita hanggang ngayon. Bukod dyan guys, protected yung screen niya, of course, ng matibay na Corning Gorilla Glass 7i. Unfortunately guys, plastic pa rin to. Wala akong nakikitang antenna band dito eh. So, plastic pa rin siya. Yun lang, sana na-i-upgrade na nila to metal, no? Para at least yung pagka-premium feels niya talagang kuwang-kuwa natin dito. So yun lang naman, pero overall sobrang panalo ng design nito. Now, this is the main purpose siguro or main reason kung bakit mo bibilin itong Realme 14 Pro Plus 5G. Yung kanyang camera. So para dito guys, kasama ng kanyang Hyper Image Plus AI imaging system, meron siyang main camera na 50 megapixel na may Sony sensor na may OIS. May kasama siyang 50 megapixel periscope camera with OIS din. And of course, Sony yung kanyang sensor at meron siyang optical zoom up to ×3. Meron din siyang ultra-wide na 8 megapixel and of course yung kanyang selfie camera na may 32 megapixels. Sobrang panalo ng camera performance nito guys, lalong-lalo na sa main camera at sa periscope lens. Alam niyo yun, yung kahit na sobrang layo ng mga kinukuha na natin ng shot, kapag kinuha na natin siya with its optical zoom, no? Sobrang ganda pa rin ng results. Sobrang panalo din dahil both main camera and periscope meron silang OIS, so makakatulong yun sa low light condition and of course, maiwasan natin yung blurry image. Ultra-wide is okay, nasa average, pero meron pang may improve pa sana. Pero good option na rin na meron tayo ditong ultra-wide para makakuha tayo ng mga scenery shots or mga malalawak na mga shots, no, na pwede nating gamitin sa field. Dalawang bagay na gustong-gusto ko dito sa camera nito guys. Number one is yung kanyang Magic Glow ba ang tawagin dito? Yes, Magic Glow Triple Flash. Makikita natin yan dito sa likod ng phone, of course.
Sabihin na natin itong Magic Glow guys, para siyang softbox or fill light na pwede natin gamitin. Iba yung effect nito sa normal na flashlight ha. Yung flashlight parang mabilisan lang eh. Ito talagang naka-open siya na pwede natin gamitin. And then adjustable yung kanyang temperature. Pwedeng warmer, pwedeng cool. Tapos ang maganda pa dito, pwede natin i-adjust yung brightness nito. Of course, depende sa environment or kung paano natin siya gagamitin. Next is yung kanyang mga filters and modes. Grabe, sobrang na-appreciate ko yung mga dinagdag nila ditong parang unique filters na naka-integrate dito sa Magic Glow. Ang ganda lang, sobrang nakaka-enjoy gamitin itong mga to, parang kumbaga cinematic, no? So kung gusto niyo ng kakaibang output na hindi na gumagamit ng any other application like Lightroom, Photoshop, or kahit sa built-in editor nito guys, diretso upload na. Marami siyang mga filters na talagang nagustuhan ko. Sa video mode guys, hanggang 1080p lang tayo sa ultra-wide, pero both periscope and yung kanyang main camera at yung kanyang front camera, pwede tayo mag-shoot dito ng 4K 30 FPS, which is good, no? Pwede natin siyang ipang vlog kung ang sanay nating ginagamit na camera ay yung front camera. Ngayon, pagdating naman sa display nitong Realme 14 Pro Plus 5G, meron siyang 6.83-inch quad-curve OLED display na may 1.5K resolution, 120Hz refresh rate, hanggang 1,500 nits na peak brightness, at naka-widevine L1 na rin kung mahilig kayo manood sa Netflix and other streaming platform. Now, one of the unique aspect ng display nitong Realme 14 Pro Plus 5G ay meron nga siyang yung tinatawag nilang quad-curve, no? Kung saan sa taas, sa baba, sa gilid, may slight curve. Actually, flat yung mismong display niya, pero meron siyang slight curve sa mga dulo-dulo para, alam niyo yun, smooth yung pag-navigate natin dito or yung pag-exit natin kapag ginagamit natin yung sa may gilid. Nakatulong din ito guys para numipis yung bezels, no, na nakapalibot dito, which is okay siya, no, para makuha natin talaga yung full view experience dito sa phone na to. Labas na labas yung color niya, and then resolution is also good. Malinis, kahit na sa mga maliliit na text, mababasa natin. And of course, dahil nga OLED ito, talagang maganda siya kapag nanonood tayo. Sa performance naman ng tong phone na to, unahan ko na kayo, hindi siya minamarket as gaming phone. Kumbaga parang nasa average or casual user na gusto pa rin makapaglaro ng mga high-end games. At the same time, gusto ng magandang camera at magandang display. So para dito, meron siyang Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, up to 12GB of RAM yung kanyang storage, na merong up to 14GB na virtual RAM. 512GB of storage, and then naka Realme UI 6.0 na based on Android 15. 6,000 mAh yung kanyang battery na merong 80 watts super VOOC charge. Connectivity guys, meron siyang Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dual 5G na siya. Supported ng NFC, and of course, eSIM supported na rin itong phone na to. Added gaming feature na meron dito, meron siyang thermal management, which is meron siyang magandang vapor chamber cooling system dito. So ibig sabihin lang noon na kahit na matagal natin siyang ginagamit or meron tayong mga rendering apps, mga editing apps na gumagamit ng solid na memory and yung kanyang chipset, wala tayong magiging problema dito. What's the hurry? Dodge this.
Alright, so basically guys, that's it for today's video. Sana nakatulong itong video na ito kung naghahanap kayo ng review, insights, or anything na patungkol dito sa Realme 14 Pro Plus 5G. Isa lang ang masasabi ko dito guys, solid ng camera system niya. Sobrang ganda ng periscope camera nito na merong optical zoom na hanggang ×3. Doon talaga ako mahilig guys, hindi ako mahilig sa ultra wide. So good thing meron tayo ditong good quality camera no pagdating sa kanyang periscope lens and also of course sa kanyang main camera. Yun nga, uulitin ko guys, isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung kanyang added filters na hindi natin nakikita sa ibang smartphone. Talagang kakaiba yung mga meron dito na filters and also sa mode. Meron nga street mode dito kung mahilig tayong mag street photography. Meron tayong mga available na filters para doon. One thing na concern ko lang din dito is medyo may mga bloatware tayo dito guys. Nabubura naman sila pero sabi ko nga mas maganda kung pagka-open pa lang ng phone, malinis na. Pagdating sa kanyang UI, sa overall customization, user experience, sobrang okay din ng Realme UI 6.0. Napakaganda ng pagkakagawa nila ngayon dito na talagang very smooth ng transition, animation, mga widgets, and other customizations na pwede nating palitan dito. Next is yung kanyang battery. 6,000 guys. Above sa standard natin ngayon na halos ang nilalabas na ngayon nasa 5,000 no. So 6,000 is good. Aabot yan hanggang kinabukasan, depende sa usage. Tapos sasamahan pa natin ng 80 watts na fast charging na kasama yung charging brick sa mismong box. So yun lang naman, kung ang hanap nyo camera focus na smartphone at the same time may ibang features na magugustuhan nyo tulad ng kanyang design, durability, yung kanyang battery life, yung kanyang overall performance, yung kumbaga hindi kayo mabibitin sa kung ano man yung gagawin nyo sa phone na to, try nyo i-check guys itong Realme 14 Pro Plus 5G. Yung official link na to, meron akong nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, that's it. Konting favor lang guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Subscribe, ha? Mag-subscribe na kayo dito sa channel and also like this video para sa algo ni YouTube, di ba? Yun lang naman. Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice! Oh, first time nagkanan ako. Dito ako madalas nagkana